Matapos naman ang pagsalubong sa Lunar New Year, isang trahedya na ang naganap sa isang bahagi ng Binondo sa Maynila. Ito ay matapos masunog ang isang kondominium kung saan dalawa ang kumpirmadong nasawi. Nagbabalik si Isaiah Mirafuente sa sentro ng balita. Ang dapat na masayang pagsalubong sa Chinese New Year, ilang oras lang ang nakalipas naging isang bangungot. Dahil pasado alas 3 ng umaga kanina, sumiglab ang isang sunog sa isang unit sa 35th floor ng isang high-rise building condominium sa Binondo, Maynila. Ang masaklap pa dito, dalawang babae nila sa 30 taong gulang na nasawi matapos matrap sa kanilang tinutulugang kwarto. Ang parehong biktima ay kasambahay ng may-ari ng unit na nasunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 7 ang natrap dahil sa sunog, pero may 5 na maswerteng na-rescue ang BFP. Ang dalawang biktima raw kasi ay mismong natutulog sa kwarto na kung saan nagsimula ang apoy. Inabot lamang ng mahigit 1 oras ang sunog. Ang ilang mga nakatira naman sa ibang unit ay gumamit na lang ng hagdan para makababa. Kwento ng isang residente sa 38th floor ng Gusali, naging pahirapan para sa kanila ang paglikas. Nagising na lang po kami doon sa kalabog po ng pintuan namin kasi po hindi naman namin alam na gano'n na yung nangyayari sa labas. Pagbukas po namin ng pinto, yung bombero sabi sa amin, bumaba na kami kasi may sunog nga po daw sa 35th floor. Nung pagbukas namin ng pinto, as in yung usok, nandun na talaga sa hallway. Nasa 55 palapag ang taas ng gusaling ito. Ayon sa BFP, tinatayang aabot sa 4.5 milyong piso ang nabo dahil sa sunog. At wala naman na iba pang nadamay ni unit maliban sa tinitirhan ng mga biktima. Paalala lang po sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo sa kabahayan natin, yung mga naka-unplug na kuryente. Pag wala po tayo, ay i-ano po natin siya. Tingnan para wala pong sakuna. Hanggang sa ngayon, nag-iimbestiga pa ang BFP sa pinakamitsa ng apoy. Samantala, nasunog naman ang isang commercial establishment sa Macapagal Boulevard sa Pasay City pasado alas 8 kagabi. Nagsimula ang sunog sa isang Korean restaurant at wala namang napaulat na nasawi o nasugatan. Patuloy pang sinasagawang investigasyon ng BFP sa halaga ng natupok na ari-arian at kung ano ang pinagmula ng sunog na nagtagal ng 1 oras. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.